Pagkaalam ko correct me if I'm wrong, parang binigyan ng Chinese government, binigay yan ng Chinese government sa Davao City sa panahon ni Tatay Digong. Ang medyo kinasasama lang ng loob natin is hindi man lang na-mention, no? Ang sinasabi kasi niyang legasiya, part of the legacy is Hindi nga ho mahaba ang pag-usapan natin ngayon mga ka-reaction update PHF. Meron ho kasing konsehal dyan ho sa Davao City mga ka-update ang nagsalita na ukol kung sino nga ba talaga ang nagpagawa dyan sa, alam niyo na ho, yung issue ngayon ni Marcos Jr. Yung sinabi niya ho, one of his major projects. Dito mga ka-update, pakinggan ho natin itong konsehal na ito kasi lilinawin niya ho mas malinaw pa ho sa alas 4 ng umaga. Mas malinaw pa ho sa sikat ng araw na hindi talaga si Marcos Jr. ang nagpatayo niyan, kundi sinimulan ho yan ni Pangulong Duterte. Kaya dito mga ka-update, pati ho tong si Miss Sasot, may banat ho siya. Ano hong banat niya kay Marcos Jr.? Ayan ho mga ka-update, basahin na lang ho natin. Sa sobrang kleptomaniac, pati tulay, ninanakaw. Isipin nyo nga naman mga ka-update dahil nalihis na yung billion, trillion yan. Alam nyo na ho, yung paborito ho nilang ginagawa dyan sa Malacanang. Eh ngayon hong walang manakaw, mga ka-update, pati ba naman itong proyekto ni Pangulong Duterte, ay kinikredit ho niya sa kanya sarili. Ganyan ho kawalang hiyayang Marcos Jr. na yan. Kaya talagang magagalit ho yung mga Dabawenyos. Pagdating ho niya dyan, sinisigawan ho siya. Galit na galit ho sa kanya. Bakit to? Isipin mo, hindi mo lang proyekto, inaangkin mo. Ganyan ho siya kawalang iya. Kaya update, pakinggan na lang ho natin itong konsehal na lilinawin niya ho na wala hong kinalaman si Marcos Jr. sa proyekto ni Pangulong Duterte. Kaya mga update, kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang ho. Malaking tulong na ho yan. Opo, sir, kung babasahin po natin ang mga komento sa isang balita ngayon kung saan nandyan po pala ngayong araw ang Presidente Bongbong Marcos, mainit po ang ulo ng mga taga Davao. Bakit po, konsehal? Ano pong nangyari? alam mo kasi yung napanood natin yung interview niya, yung kanina may interview na lumabas sa kanya kanina na sinasabi niya na parang kanila daw yung project na yon, no? Yung nga doon na medyo sumama ang loob ng mga taga Davao because alam naman talaga ng mga taga Davao na ang pasimuno talaga ng project na yan ay no less than the former President Rodrigo Roa Duterte. Alam nyo, matagal na yan na dream ng ating dating Pangulo, Tatay Digong, na magkaroon ng coastal road. During pa yan sa namiging mayor pa yan siya. Nung coastal road ay gagawin niya para guminhawa naman ang trapiko sa Davao City. So, yung coastal road na yan, dire-diretso hanggang sa may Arcastillo. At nalaman natin sa mga plano before, supposedly connected yan sana sa Samal Bridge. Ang problema lang, hindi nila ma-connect. So, dadaan pa ng Arcastillo, doon aakyat. So, ang mangyayari, kailangan natin ng tulay. Diyan na nga yung Bukana. Pati yung doon sa may Santa Ana Wharf. Yung Bukana na tulay na yan, kung di ako nagkakamali, nasa media pa ako noon. Ito lang, just to set the record straight, ano? Hindi naman natin tawag nito. Talaga, hindi man tayo nagsisinungaling dito. Sinasabi lang natin ang katotohanan. Para lang malaman din ng taong bayan. Kung di ako nagkakamali, 2020 ito hindi pa ako konsehal noon, nasa media pa ako noon, na pag-uusapan ito kasi ginagawa na yung coastal road at that time. So, ito na, kailangan ng parang i-connect yung coastal road doon sa Bukana area. So, if I'm not mistaken, mga around December yun or mga 2020 yun siya. Yung Chinese embassy, hindi ako Chinese embassy together with the DPWH, parang nagkaroon ng agreement, no? Parang binigyan ng grant, kung nagkakamali. Grant ito hindi naman ito pautang. Parang pagkaalam ko correct me if I'm wrong, parang binigyan ng Chinese government, binigay yan ng Chinese government sa Davao City sa panahon ni Tatay Digong para gawin yung tulay na yan, no? Kaya nga tuwang-tuwa tayo dahil sa wakas magkakaroon na tayo ng tulay diyan sa may Bukana at malaking alibyo yan, no, sa takbo ng trapiko sa Davao City. Ang medyo kinasasama lang ng loob natin is
hindi man lang na-mention, no? Ang sinasabi kasi niyang legasiya, part of the legacy is it should be part of the legacy of the former president. A part of the legacy is it should be part of the legacy of the former president, not of his legacy. With due respect to the president, hindi naman talaga kanya yan. No, hindi naman talaga nagkaroon lang, ginawa lang yan panahon ng kanyang administration maybe, but it doesn't mean that he was the one who started it. He was not the one who started the ball rolling, kung baga, so to speak. So hindi talaga siya kanya. Well, siya ang presidente ngayon, pwede niyang sabihin na sila ang nag-implement o sa panahon nila ginawa yan, pero to be honest to the people, at sa alam naman siguro din niya yan, na talagang tulong yan ng China, government ng China sa Davao City. Yan ho'y malaking katotohanan dyan. Tulong nga ho ng China yan na ni piso wala ho silang sinisingil sa mga Pilipino na hindi naman ho yan pautang. Tulong ho talaga na rekta yan. Tapos sasabihin nitong si Marcos Jr. One of his major projects. Ang kapal ho ng pagmumuka. Ito nga hong trend na pinasimula ni Pangulong Duterte, yung mga railway. So, atin hong natatandaan dyan ho sa Senate hearing na sabi nga ni Sen Alan, mga kabdit, dapat ituloy yan. Kasi dapat, noong kung hindi pa tinigil yan, by the year 2026, next year ho sana mga kabdit, meron na ho tayo sanang, yan nga ho, yung mga trend, malaking tulong ho yan. Hindi na ho tayo nakikipagsiksikan sa pagko-commute, sa jeep, sa bus, di ba? Malaking hassle ho kasi yun. Pero dahil nga tinigil mga kabdit, baka hindi nga lang matatapos by the year 2027, by the year 2028, baka nga ho, matapos na yung pamumuno ni Marcos Jr., hindi pa ho itutuloy. Tapos sasabihin niya ho, isa sa major projects na yung tulay na yan, nagawa ng China, natulong ng China. Masyado ho siyang credit grabber mga kabdit. Di ba? Halatado ho siya masyado. Panahon ni Tatay Digong as president. Ang nakakapagtaka lang MJ at Admar, wala akong nakita kanina, hinahanap ko ang mga kinatawa ng Chinese Embassy kanina doon sa sinasabing inspeksyon. Kasi kung talagang binibigyan niya ng yung tawag nito weight, no, ang proyekto na yan, the proponents should be acknowledged, no. Kasali diyan ang government ng China, sila nagbigay niyan sila ang tumulong sa atin yan. So nagtataka kami kanina, bakit wala ring kinatawan ang Chinese Embassy doon? Parang bigay respeto lang sana, no, doon sa tumulong. Actually, sa pagkakaalam ko talagang bigay yan ang Chinese government, pera ng China yan. Sa pagkakaalam ko correct me if I'm wrong, no. So yun ang sentimento ng mga kababayan. Hindi lang ako, marami. Kung basahin niyo yung mga comment, ang iba masama tayo ng loob, iba mga medyo masasakit pang sinasabi nila tungkol dun sa interview, no, with the president. So yun lang akin MJ, na we just like to inform the public that it was the former President Rodrigo Duterte who started that, and nabuo yan noon. I think kung di ako kakamali, ang around $60 million, no, yung ano na yan, yung project na yan, worth ng project na yan. MJ. Opo, 3.2 billion, sir, pesos ang pesos. Opo, budget. Pesos. At ginawa at no cost to the Philippine government, grant Exactly. or gift o regalo, no, ng Tama ka China. dyan. Tama yun. Regalo yun. Regalo. Opo, and not from a loan. So, walang repayment, wala ring interest, at hindi rin siya nakakadagdag sa national debt. Konsehal. Exactly. Apo. Kaya nga doon sa mamahalo natin kasi Isa pa yan mga kabdit. Kaya galit na galit ho itong mga dilawan, pinklawan, makakaliwa kay Pangulong Duterte. Kasi nga ho, di ba, wala hong kalaban na o kaaway na bansa si Pangulong Duterte. Yung China, isipin mo yung China kung gaano kalaking bansa yan. Isa ho siya sa nire-respeto. Etong si Xi Jinping mga kabdit, nire-respeto niya yung Pangulong Duterte. Pero pagdating kay Marcos Jr., nakita niyo naman. Nakita naman ho natin kung paano itrato yung dalawang leader. Kasi yung isa ho, strong leader, hindi ho nagpapasindak kahit sa anong bansa. Kaya ho, yung respeto kay Pangulong Duterte noong pamumuno niya, mataas ho, pati ho sa ating bayan, sa Pilipinas, mataas din ho yung tingin ng mga ibang lahi. Pero ngayon, pagdating na ho ni Marcos Jr., tignan nyo ho, bagsak na yung ekonomiya, binabastos pa yung mga Pilipino. Bagito, syempre ho, isa hong weak leader, yung namumuno ngayon.
isa hong weak leader tapos isa pang credit grabber. Di ba? Bigay yun sa atin. Bigay sa mga tiga Davao. Okay naman ang presidente mag-inspection siya, pero naman kahit papaano, with due respect to the former president na pinakulong nila, dapat sana sabihin, actually, this is a legacy of the former president. Pero masakit siguro, hindi niya masabi siguro yun. Siyempre, politically, baka hindi niya talaga sa Bisaya pa, hindi niya malitok, hindi niya masabi yung mga words na yun. Pero alam niya yan, I think the president knows that, hindi sa kanya yan, kay Tatay Digong yan, at nabuo yan, at napirmahan yan, agreed upon yan during the time of the incumbency of the former president Tatay Digong. And as you said nga, and confirm talaga, it's really a grant. Bigay yan. Kaya nga kanina, I was expecting that nandun ang mga kinatawa ng Chinese embassy. No, but unfortunately, wala talaga ako nakita. Wala ako nakita ang mga members ng consular office doon. It was only a few people siguro from the side of the president, the side of the government, and from DPWH and DOTR, and siguro maraming mga doon. Pero wala akong nakitang tawag nito, kinatawa ng Chinese embassy. As tinanong ko yung taga DPWH, ang tinanong ko kung kailan ba talaga officially magbubukas yan, ang sabi is December 15. No, December 15. Tapos, ito ata ang magbibigay alibyo ng trapiko dyan, yung dumadaan sa may Bolton Bridge at Governor Generoso Bridge sa Bangkirohan, at yung dadaan doon sa may Rojas Avenue. Habang hindi pa ata makumpleto yung doon sa may Santa Ana where. But again, this is really a welcome development sa Tiga Davao. Opo. Kaso lang, yun na nga, kay Tatay Digong ito. Opo. Konsehal, bago lang si Partner Admar. Sir, kung babasahin mo po kasi yung mga komento sa social media, titingnan mo rin yung analytics. To sum it all, ang comment ng tao, kung magbubulit summary tayo, rubbing salt into the wound yung nangyari, na parang may sugat na nga kasi nga ang Davao City, ang buong Davao region, mahal na mahal ang dating presidente, tapos nagpunta pa dyan ng presidente ngayon, tapos ito ang ginawa niya. Panstula daw pinapahiran ng asin yung sugat sa puso ng mga Dabawenyo. Anong masasabi mo doon, sir, sa komento? Totoo yan. Sa balita pa nga kanina, sa nanonood ako ng TV, kaya nga, sabi ko minsan ayoko na manood ng, except sa inyo ha, may ibang balita kasi parang, ewan ko, parang minsan, hindi ko na gusto na napapanood. Anyway, kanina, wala akong choice. Gusto kong tignan ko talaga, lumabas nga sa mainstream media yung balita kanina. Lumabas nga siya, nakita ko nga doon na ang pagka-headline pa ata parang pinuntahan ng Pangulo ang baluarte ng mga Duterte. Para bang sinasabi nila na para bang napasok, napasok nila. Wala naman talagang problema. Pumunta siya dito No, hindi lang siguro gusto ng mga tao na makita siya o hindi siya welcome ng mga tao dito kasi nung paglipad ng chopper niya kanina may video ang sinasigaw Duterte. Pero the point is magbigay naman ng konting respeto. Alam mo yun naman, taga Davao tayo, tapos ang presidente natin doon si Tatay Digong, and siya rin ang nag-umpisa niyan. Yun lang naman ang hinihingi natin, konting respeto, lalo na sa Chinese government, dahil pera nila yon binigay sa atin, sa mga tiga Davao, para matulungan tayo maalibyuhan ang trapiko natin. And yet parang lumalabas pag tinitignan mong interview, talagang parang sila talaga ang nagpasimuno niyang project na yan, legacy projects pa kumbaga. Inspection siya, walang yan, hindi yan ghost. Kitang-kita yan at hindi yan substandard. Talagang napakaganda pagkagawa niyan. Napakaganda yung tulay na yan kasi mismo ang nag-supervise niyan is nandun yung mga engineers ng Chinese government when it was constructed. Opo, Konsehal, maayong gabi, si Admar po ito. Gabi. Naghalongkat tayo dito sa internet sa mga possible na mga tawag nito, artikulo related dito. Meron tayong nakuha
Di ko lang alam kung ito ba yung pinatutungkulan na Bukana Bridge, no? Unahin muna natin yung isang artikulo ng Philippine News Agency. Okay, kung pwede ba natin na maipakita. Ito po ay dated October 3, 2018. Okay? So pwede ba natin na maipakita? Ang title nitong artikulo na ito, konsehal, ay Chinese to undertake 1.5 billion pesos Davao Bridge project. Ito yung sulat ni Digna Banzon. So 2018 pa po ito. Pero ang kanyang source dito ay ang SOCA, okay, State of the City Address ng then Mayor Sara Duterte. Basahin ko lang yung artikulo. The Chinese will help build the city's 1.5 billion pesos Davao River Bridge Bukana project. One of the big ticket projects planned by Mayor Sara Duterte. Tingin nyo po, meron pa bang ibang bridge dyan? Itong Davao River Bridge Bukana project, Konsehal? Or ito Klaro na yun? naman masyado yan. Klaro, wala na ibang Bukana Bridge dyan. Yan ang talaga yung nakasaad dyan sa artikulong yan. Yan ang Oo. pinag-uusapan natin. Wala nang ibang tulay dyan. Tapos, Iba naman yun dun sa Santa Ana eh. Opo. Iba yan. Tapos, ito October 3, meron din tayong nakuha, exchange of letters naman ito. Ang next natin ay pakita ay itong liham naman. Masyado lang maliit, pero basahin ko lang. Ito naman ay may petsang November 20, 2018. Ang pamagat nito, ito'y nakuha ko sa judiciary.gov.ph e-library. Ang pamagat nito, exchange of letters on project of Davao River Bridge Project, Bukana. Okay? So, ang pinadalhan nito, ang nagpadala nito ay ang Chairman of China International Development Cooperation Agency, the People's Republic of China, pirmado ni Wang Xiaotao, at ito'y kanyang pinadala kay then Secretary of Public Works and Highways ng bansa or during Duterte administration, itong si Secretary ngayon ay Senador Mark Villar. So basahin ko lang yung ilan dito sa mga kataga. Sabi dito, on behalf of the People's Republic of China, I have the honor to confirm that our two sides have, through friendly consultation, reached the following agreement. According to the consensus reached by the leaders of China and Philippines, the Chinese government agrees to help the Philippine government to implement the Davao River Bridge Project Bukana. The project includes the construction of bridges, roads, and related ancillary works. The total length of the route is about 1,340 meters, including 477-meter long bridge. So sinabi rin dito sa number 2 yung role ng Pilipinas. Kagaya po ng responsable ang Pilipinas for providing land for construction, demolition of buildings, resettlement, lahat, no? Tapos ang side naman ng Chinese contractor, yun na, sila yung magre-review the project investment based on feasibility study report, shall bear the project's construction cost and survey, design, construction supervision fees within the investment cap. Chinese side shall also appoint the project management and so on and so forth. Ito po'y dated 2018. At ang mga proyekto naman natin, lalo na itong mga big ticket projects po, konsehal, hindi naman po ito na napag-isipan ni BBM ay 2022 diretso agad na i-implement. It so happen lang na ito'y na timing, naabutan doon sa pag-uumpisa ng kanyang termino, doon din nag-umpisa yung project. Mahaba pa yung niyan nabagit nyo nga po, matagal na pala yung pinaplano, hindi naman yan kagaya ng insertion na mabilis na magko-construct agad ng flood control projects sa konsehal. Malinaw na malinaw itong mga artikulo na ito po. Opo. Yung nga yan ang hindi yan ang hindi ko maintindihan. Klaro naman talaga from the very start, it's really Tatay Digong's legacy. I don't see, I cannot fathom the reason why kanina yung interview niya, bakit niya sinasabi na parang
kanila. Ano. The record shows, the documents have proven that it was during the time of the incumbency of the President Rodrigo Roa Duterte that was planned out and materialized. And kaya kasama nga dyan during the time of then Mayor Sara Duterte, who was the Vice President now, kasama sa dyan eh. Kasi alam nyo, yung mag-ama na yan, they really work hard for the yung development of the city of Davao. Kaya kung may magandang plano, talagang pinag-uusapan niya ng dalawa. Alam naman natin yan, hindi naman pwede na may plano ito, isa ay hindi, mag-disagree. They all agree on such plans. And tingnan nyo na ang nangyayari sa Davao ngayon, napakaganda. Alam mo, ito, tinitignan ko itong tulay nito, napakaganda ito, para kang nasa ibang bansa. Para ka nasa ibang bansa. Yung kakagaling ko lang sa labas, ito'y parang nasa Hong Kong. Alam niyo yung tulay doon, I forgot the type of bridge there in Hong Kong. Pati ito, parang ganito rin yung itsura ng tulay na tatawid ka ng Macau to Hong Kong. Parang ganyan eh. Ganyan ang pagkagawa, napakatibay, napakapulido ang pagkagawa. Napakaganda talaga. Malayong-malayo sa mga proyekto na ipinapatupad natin dito na kung ilang taon lang ay biglang bumigay. Saan mga yun? Yung napaka malaki na bridge biglang gumuho na wala man lang lindol, no? So ito ang mga ligasiya ni former President Rudy Duterte. And just, yun na naman ang hinihingi natin eh. Konting acknowledgement lang naman. Opo. No, hindi naman natin sila binabastos dito. Ang mga dabuhay nyo hindi bastos. Tayo hindi tayo bastos. Pagpunta nila dito, kahit nga si Senator Trillanes, former Senator Trillanes pumunta dito, hindi nga siya binato. Hindi nga siya binastos, tinapunan ng kahit ano. Wala. Pinabayaan siya. No, hindi tayo ganoon eh. We are decent people. Kaya, although, of course, kung may lalabas tayong saloobin, talagang nilalabas namin. Pero hindi tayo yung nagpapakita ng parang masamang tao tayo dito sa Davao City. Opo. Yung pinapalabas na natin sa loobin natin. Opo, naalala ko po nung may programa pa yung Gikan sa Masa para sa Masa sa SMNI na yon na part, no, yung kakabalik lang ni former President Rodrigo Duterte sa Gikan sa Masa para sa Masa sa SMNI na program na po niya. Nababanggit din ito kasi during sa first part ng Marcos administration, natanong sa kanya kung okay ba sa kanya na ganito ganyan. Sabi niya, wala namang problema sa akin kung ako yung nag-umpisa, iba yung nagtapos ng programa. Bigyan din siya ng credit. Yun pa nga si FPRD kasi parang nakasanayan kasi natin dito sa bansa, parang ano na yung credit grabber, no? Pero sa kanya parang wala sa akin, as long as maumpisahan, matapos, wala lang sa kanya. Pero ito nga yung parang kakapalan ng mukha na kumbaga hindi mo na nga in-acknowledge, parang yun pa yung sinasabi na parte ng legasiya, no? Kumbaga lalo lang nagke-create ba ng division itong mga ganitong pahayag ng presidente po, konsehal? Alam mo, I just wish that he would really be honest, but be true to his words when he talks. But sometimes kasi alam mo naman, minsan masyado siyang bulol, minsan di natin maintindihan yung sinasabi niya. I don't know what's causing that. Maybe your guess is good as mine. But yung the point of nandito siya, tapos alam niya na inumpisahan. Sabihin na lang natin, sabihin na lang natin for the sake of argument that he can be part of it dahil sa panahon niya. Okay, sige, bigyan na lang natin na ganyan na natapos yan sa panahon niya. But he should also acknowledge the one who started it. Ganyan naman tayo, di ba? Even kami mga konsihal, like sabihin natin, ito, yung mga ginagawa natin mga ordinansa, no, naumpisahan ito ni Councilor Pilar Braga o naumpisahan ito ni Councilor ganito ganyan, no, ina-acknowledge natin, tapos tayo ang nagpatuloy at natapos natin, naipasa natin. I-acknowledge natin kasi hindi naman talaga sariling effort natin, hindi tayo naghihirap diyan sa proyekto na yan. So dapat lang ma-acknowledge naman niya. Yun lang naman hinihingi ng taong bayan, ng mga taga Davao eh. I-acknowledge lang naman kasi hindi naman kay tatay talaga yan na pagmamayari. It's for the city of Davao. But then again, who started it for the city,
for the people to enjoy was Tatay Digong and then Mayor Sara Opo. Yun lang naman. That's just what we want. Wala nang iba. Meron pang dokumento dito ngayon na inilabas din sa social media po, konsehal, yung notice to proceed. Ang notice to proceed dito, naka-address ito sa ano pa ito consultancy pa to, Consortium of CC Highway Consultants. Notice to proceed para sa kanila. Ang nakalagay pa nga dito, consulting services for the conduct of detailed engineering design, construction supervision of China Aid localized project for Davao. Ito po ay kanyang natanggap ang notice to proceed July 1, 2022. Kailan ba nanalo si Bongbong Marcos? May, June, July, after ng 2 months. Alangan naman after ng naka-decide agad siya na gumawa nitong tulay na ito. Konsehal, no? So ito yung mga ebidensya ngayon. At tanong ko lang po, marami pa bang mga kagayang project na ganito dyan sa Davao? Kasi naririnig ko rin na meron ding hindi na pinunduhan ng national government kahit may counterpart mula sa foreign aid. Bakit hindi niya yun ipinagpatuloy din ng presidente ng Pilipinas ngayon? Meron talagang, and actually, during my first term, during my first term as a city councilor, yung nanalo yung unity team, nagpasa kaagad ako ng resolution urging the national government. I personally addressed that resolution, the council. Although ako wala ang nagpasa ng resolution, ako ang proponent ng resolution, but the whole council approved it. It was addressed to the president, asking the president to give assistance sa ating tinatawag na waste to energy project. Ito yung waste to energy project, panahon pa to ni Tatay Digong at sinundan na naging mayor pa si Tatay Digong, hanggang naging mayor din si Vice President Sara Duterte sa Davao City. So matagal na proseso itong waste to energy. So ano ang meron dito? Binigyan tayo ng grant ng Japanese government ng 3.5 billion pesos, hindi ako nagkakamali, kalahati. The cost of the project is around 7 billion. So nagbigay sila ng, at that time was 2.5 lang, I think. Well, nevertheless, it was really 50% of the cost of the project was a grant from the Japanese government. Bigay yon. So, okay na yun. Agreed na yun. Nakakuha na tayo ng lupa dito sa Davao City, sa Biao Eskwela. We complied with all the reglementary requirements and everything. Napasa na comply na natin yon. So, we are just waiting for the project to be implemented. As a matter of fact, pumunta pa kami ng Japan to take a look at their facilities there to make sure that it is safe for the Boveños, and it is really indeed safe for the Boveños. No, although some group will argue with that, but the point is, nakita doon, it was proven that it is a safe and sound technology. Well, yun na sana, hiningin natin, nagpasa tayo ng resolution, and medyo positibo naman kasi bago lang yun